Good day mga ka-sports natin dyan. VVL Reinforced Conference malapit nang magsimula. At marami nga ngayon tayong kaabang-abang na team sapagkat marami ngang nabago. Ito na nga ang conference na masasabi natin na sobrang dami ngang ni-recruit ng iba't ibang team. At ito nga ay galing sa rookie draft. At maraming ang mga natuwa sapagkat ng iba ay in pagdating sa conference ngayon. Ngunit ang iba ay karamihan ay hindi rin mapalad na nakuha. Ganun talaga mga ka-sports pagdating sa larangan sa volleyball. Kung napupusuan ka ng ibang team ay maswerte ka. At bukod sa maswerte nga ang iba't ibang team ngayon dahil sa kanilang rookie draft, may mga pasabog rin silang hatid pagdating nga sa kanilang mga import. Paalakasan na talaga ngayon, hindi lang sa import, kahit sa kanilang mga rookie draft ay palaban red. Ngayon, atin kikilalanin ang top 12 na aangat talaga sa conference na ito. At sino kaya ngayon ang mangunguna pagdating nga sa kanilang mga captain ball? Dahil alam naman natin na malaki rin ang nagagawang ambag ng team captain. Tara, samahan niyo ako mga ka-sports na silipin natin ang kanilang mga team captain. Sino-sino kaya sila? Kaya kung gusto nyong malaman, tutukan nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero syempre, kung ngayon ka pa lang napadpad sa aking YouTube channel, huwag nyo namang kalimutan na i-like, share ang ating videos at mag-subscribe. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na! VVL Reinforced Conference 2024 Team Captain, makikilala nyo na ang dosing team na kalahok nga sa Reinforced Conference, kung saan nga mayroon tayo ngayon Pool A at Pool V. Ngayon, atin naman sisilipin, unahin natin ang Pool A na Team Captain. Narito na. Unahin na muna natin dyan ang malakas na team na Creamline Cool Smashers. Pangungunahan nga to, walang iba kundi ang Phenom Superstar na si Alyssa Valdez. Pangungunahan pa rin ni Phenom Superstar ang pagiging leader sa loob ng court kahit marami ngang mga nangbabasya kanya at sinasabi na humina na daw di umano ang nasabi nating superstar. Ngunit nananatili pa rin siyang team captain at malaki ang tiwala sa kanya ng management nga ng Creamline. Makailan beses na rin naging MVP, final MVP, best outside spiker ang ating Alyssa Valdez. Sobrang dami niya nang napatunayan pagdating nga sa pro. Kung kaya nananatili pa rin si Alyssa na mangunguna nga pagdating nga sa VVL Reinforced Conference at pangungunahan niya ang Creamline Cool Smashers. Dumako naman tayo sa Cherry Tigo. Pangungunahan naman to ni Chang Abby Maranyo. Si Maranyo ay kilala natin na isa sa mga pinakamagaling rin noon ng kapanahunan niya as a middle blocker at marami na rin siyang napatunayan pagdating sa larangan sa volleyball. Sa F2 Logistics ay siya rin ang nanatili noon na team captain at kahit nga bago pa lang siya sa Cherry Tigo ay kay Abby Maranyo nga iinatang ang obligasyon para maging leader nga at pangunahan niya ang team ng Cherry Tigo. Naging maganda naman ang kanyang pagiging team captain at nakabalik nga sila sa Final Four. Bagamat hindi nga sila nakapag-podium finish, at least pasok sila sa Final Four. At dumako naman tayo pagdating naman sa Farm Fresh Foxes. Pangungunahan naman to ng magaling na setter. Ang pagiging leader niya sa loob ng court, walang iba kundi si Louie Romero. Si Romero ay isa sa mga very talented nga natin na setter at isa rin siya sa nagmo-motivate sa mga baguhan sa Farm Fresh dahil nga si Romero, kahit sabihin natin na hindi pa siya ganoong veterana, isa nga siya sa mga masasabi natin na magaling na leader pagdating nga sa loob ng court. Kung kaya siya pa rin ang nananatili nga ngayon na team captain sa Farm Fresh Foxes.
Hindi pa man nila nararanasan ang makapasok sa Final Four, ngunit sisikapin nila na ngayon conference ay magpakitang gilas nga sila at maipaangat nga nila ang kanilang team. Dumako naman tayo ngayon pagdating sa Galleries Tower High Risers. Pangungunahan naman to as a team captain, walang iba kundi si Dimdim Pacres. Isa nga rin ang Galleries Tower High Risers sa hindi pa umaangat na team, pero ngayon nga na conference ay sisikapin rin nila na makipagsabayan nga sa mga veterana na team. At syempre sa pangunguna nga yan ni Dimdim Pacres as a team captain, kinakailangan sa kanya pa rin magmula ang pagiging veterana, dahil masasabi rin natin na veterana na itong si Pacres. I hope na makasabay nga sila sa mga malalakas na team sa ngayon. Dumako naman tayo sa next sled, Chameleons, kung saan naman pangungunahan naman to ni Danny Ravena, ang captain ball nga ng nasabi nating team. Si Ravena ay kilala pagdating sa larangan ng sports dahil meron nga siyang mga kapatid na magagaling na basketball player, at si Danny Ravena ay nakilala rin as a libero nang nasa Ateneo siya. I hope na ngayon conference ay maipaangat nila ang kanilang team. Dumako naman tayo sa PLDT. Pangungunahan naman to ni Kat Arado, ang pagiging captain ball. Si Arado ay isa sa mga pinaka-seryoso rin na atleta, kung saan nga naging emotional siya matapos nga matalo sila noon ng kanilang sister team at nalaglag na sila sa Final Four at nagtapos nga ang kanilang karera sa top 5. Ngayon conference naman sa Reinforce, sisikapin nila na makabalik nga sila sa Final Four. At yan nga ang Pool A. Atin naman puntahan ang nasa Pool B. Unahin na nga natin dyan ang team captain ng Akari Chargers. Walang iba kundi ang former De La Salle na si Michelle Kolb. Ang team captain na si Michelle Kolb ay isa rin sa masasabi natin na kilala rin na setter. Subalit nga hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nila maipaangat-angat ang kanilang team, kahit meron nga silang napakagaling noon na coach na si Di Brito. Hanggang sa ngayon ay nangangapa pa rin sila at gusto nga talaga nilang makapasok sa Final Four. Ngayong conference, titingnan natin kung aangat na ba ang Akari or mananatili pa rin sila na nasa babang standing. Dumako naman tayo pagdating sa Solar Spikers. Pangungunahan naman to ni Jurel Singh. Isa rin ang team ng Capital One Solar Energy or Solar Spikers na nasa pinakamababa rin na standing pagdating sa PVL. Pero ngayon conference, sisilipin na rin natin kung kaya na rin ba nilang umangat or mananatili pa rin sila sa laylayan. Pagdating naman sa Signal HD Spikers, pangungunahan naman to ni Ces Molina. Ang Signal HD Spikers ay isa rin sa masasabi natin na veteranang team, kung saan noon ngang mga nakaraan conference ay nakamit nga nila ang silver medalist pagdating nga sa Reinforce Conference. Ngunit ngayon kaya ang conference, makabalik kaya sila sa Final Four? Yan ang ating pakakaabangan dahil marami rin pasabog ang kupunan nga ni Ces Molina. At dumako naman tayo pagdating sa Petrogas Angels. Pangungunahan naman to ng kanilang team captain na si Remy Palma. Isa nga ang Petrogas Angels sa pinakamalakas na team pagdating nga sa reinforcement, sapagkat madalas nga silang nagkakaroon ng gold medalist. At sa kanakaraan ngang conference or sa kanakaraang PVL Reinforce, sila nga ang may hawak ngayon ng corona, kung saan nga madalas rin silang mabash sapagkat nga madalas silang paratangan rin na sinasabi na tatlo ang kanilang import. Kahit alam naman natin na happy na nga ang nasabi nating dalawang players. Gayunpaman, titingnan na lang natin kung mapapanatili pa rin nila ang kanilang corona sa kanilang team. At syempre sa pangunguna yan ni Remy Palma at ng kanilang mga malalakas na mga co-teammate. Abangan na lang natin ang pasabog nga ng Petrogas Angels, ang defending champion pagdating sa Reinforce Conference. Dumako naman tayo sa bagong team, ang Zeus Coffee Thundervells, kung saan nga dati itong Strong Group Athletics at ngayon nga pinalitan na nila ang kanilang pangalan. At pangungunahan nga to ng kanilang team captain na si
Versosa. Same pa rin ang kanilang team captain. Ang Strong Group Athletics noon ay nasa laylayan rin pagdating sa standing, pero ngayon titingnan natin kung kahit papano may meron nga silang matalo na team dahil nga sa kanilang mga bago rin na recruit pagdating sa rookie draft. At dumako naman tayo sa isa rin sa mga malakas na team, walang iba kundi ang sikat na team ni Boss Dina Wong, ang Choco Mucho. Ngunit ang kanilang team captain walang iba kundi ang kanilang magaling na middle blocker na si Maddie Madayag. Magaling naman ang team ng Choco Mucho, ngunit ngayon susubukin rin sila ng pagkakataon sapagkat wala nga ngayon si Sisi Rondina. Titingnan natin kung mananatili pa rin sila sa mataas na standing or malalaglag na sila sa Final Four. Kahit wala na ngang Sisi Rondina, alam rin natin na palaban naman ang mga players ng Choco Mucho, lalo't malakas rin ang kanilang nakuhang import. So yan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nakilala ang mga kalahok nga sa Pool A, Pool B, at nakilala na nga ninyo ang kanilang mga team captain. Sa tingin nyo, sino kaya ang aangat pagdating sa Final Four dito sa PBL Reinforce at sino talaga ang mamamayagpag at makakasungkit ng corona? Kung sa tingin nyo ay ang idol na ninyo ang mangunguna pagdating sa standing, mag-comment naman kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.